Hi, ako si Ginang Carlota M. Maestro. Tawagin nyo na lang akong Teacher Lot. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang Aralin Ikapito, Quarter 2, Week 7 na may pamagat na patakarang pampolitika sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Ito ay ang pamahalaang sentral. Most Essential Learning Competency, AP5, PLP2. Layunin, nasusuri ang epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatutupad ng Espanya sa bansa. Ito ay ang patakarang pampolitika sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol, pamahalaang sentral. Ano ba ang inaasahan nyo na matutunan sa paksang ito? Sa palagay nyo, matututunan ninyo sa paksang ito na matatalakay at maisa-isa ang mga bumubuo sa balangkas ng pamahalaang sentral. Masusuri ang epekto ng pagbabagong pampolitika sa pamumuhay ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Maipaghahambing ang pamahalaang sentral sa panahon ng Espanyol sa uri ng pamamahala sa kasalukuyan. Bago tayo mag-umpisa, meron muna tayong gagawin. Titingnan natin kung meron pa kayong mga natatandaan o meron kayong nalalaman tungkol sa ating magiging paksa. Paunang pagsusulit. Basahin ang panuto. Sundan ako sa pagbabasa. Basahin ang mga pahayag. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong kwaderno o kaya ay sa sagutang papel na nasa module. Unang bilang. Ito ang uri ng pamahalaang itinatag ng Espanya sa Pilipinas. A. Pamahalaang demokratiko. B. Pamahalaang monarkiya. C. Pamahalaang parlamento. D. Pamahalaang sentral. Ikalawa, siya ang pinakamataas na pinunong Espanyol na hinirang ng hari ng Espanya upang maging kinatawan sa Pilipinas. A. Gobernador General. B. Royal Audiencia. C. Residencia. D. Visita. Ikatatlo, ito ang kapangyarihan ng Gobernador General na suspindihin ang ipinatutupad ng batas ng hari. A. Ayuntamiento. B. Complace. C. Encomienda. D. Pueblo. Ikaapat, alin sa mga sumusunod ang karapatan ng Gobernador General? A. Gumawa ng sariling batas. B. Pagwalang bisa ng kasal. C.
magsagawa ng lihim na pagsisiyasat sa kapwa opisyales. D. Ipagpaliban ang pagpapatupad ng batas. At ikalima, bakit itinatag ng hari ng Espanya ang residensya? A. Upang makakuha ng pera. B. Upang maparusahan ang mga opisyal. C. Upang masiyasat ng hayag ang mga opisyal. D. Upang masiyasat ng palihim ang mga opisyal. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Balik tanaw tayo. Panuto. Piliin mula sa mga salita sa loob ng maze ang tumutukoy sa mga kaisipan tungkol sa pagbabagong pang-ekonomiya sa panahon ng Espanyol na nasa ibaba. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa sagutang papel na nasa module. Ang mga salita na nasa maze ay monopolyo ng tabako, kalakalanggalyon, polo y servisyo, tributo, at bandala. Unang tanong sa ating baliktanaw. Kalakalan sa pagitan ng Maynila at Acapulco. Maraming produkto ang dumagsa sa Pilipinas at kananiwang mga Espanyol ang nakikinabang sa kalakalang ito. Ikalawang bilang. Ito ang sapilitang pagtatrabaho ng mga kalalakihang may 16 hanggang 60 taong gulang. Nakuha nyo ba ang sagot? Ikatatlo, sapilitang pagbili ng pamahalaan ng ani ng mga magsasaka na may takdang dami o kota ng produkto ang dapat ipagbili sa pamahalaang hindi nababayaran sa magsasaka. Ikaapat, tinatawag ding pagbubuwis o pagbabayad sa pamahalaan ng kaukulang salapi o produkto na nagiging pondo sa paggawa ng mga infrastruktura. At ikalima, sa pilitang pagtatanim ng mga Pilipino ng tabako na pinagkakakitaan ng malaki ng pamahalaan at nagpahirap sa mga magsasaka. Ito rin ay programa ni Jose Basco. O ayan. Huwag kayong matakot sagutan dahil ito ay baliktanaw natin sa mga nakaraan nyong pinag-aralan o kung ano ang alam nyo na. Ano ang aralin natin? Ipakikilala ko sa inyo ang ating aralin. Sa ating bansa ay merong mga namamahala. Tama ba? Sino ang pinakapinuno na namamahala sa ating bansa at meron siyang mga katuwang? Tama. Okay. Pamilyar ba kayo sa salitang pamahalaan?
Sa ating aralin ngayon ay alamin natin ang tungkol sa pamahalaang sentral sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Nais kong basahin mo ang mahalagang impormasyon tungkol dito. Ano ba ang tinatawag na pamahalaan? Bago tayo pumunta sa talakayan, kailangan mong malaman ang mga salita na may agam-agam sa iyong isipan. Ano ang pamahalaan? Pakibasa nga. Okay. Ang pamahalaan o gobyerno ay ang sistema ng pamamalakad ng isang bansa. Pangunahing tungkulin nito na paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. Gabayan ang lahat ng mga gawain ng tao. Ano ang uri ng pamahalaan na nabanggit na ating pag-aaralan? Ito ay ang pamahalaang sentral. Sino ang nagpapatupad nito at kailan? Ito ay sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Sino nagpapatupad? Ito ay ang mga Espanyol. Ano naman ang salitang kolonya? Ang ibig sabihin ng kolonya ay sakop o nasa ilalim ng pamamahala. Gaya ng ating bansa, ito ay napasa ilalim sa kolonyalismong Espanyol. Kasunod, ano naman ang salitang patakaran? Sa bahay nyo ba may patakaran? Sa ating paaralan ba ay merong patakaran? Sa barangay, sa lipunan, at sa buong bansa? Ano ang ibig sabihin ng patakaran? Ito ay batas o alituntunin na dapat sundin. Ang batas na ito, kung sino man ang lumabag sa alituntunin o batas na pinatutupad ay merong katumbas na kaparusahan. Ano man ang salitang politika? Ano naman ang salitang politika? Ang politika ay ang proseso o pamamaraan ng paggawa ng pagpasya para sa mga grupo ng mga tao. Okay. Kailangan malaman natin ito para maunawaan nating mabuti ang ating tatalakaying paksa. Tayo ay magtalakayan na. Ano ang patakarang pampolitika sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol? Paano ba nila ito isinasakatuparan? Sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, binago nila ang maraming aspekto ng pamumuhay ng mga Pilipino at isa nga rito ang ating kalagayang pampolitika na sa pilitang ipinatupad sa ating bansa. Ipinairal ng mga Espanyol ang isang sentralisadong pamahalaan sa Pilipinas upang mapadali ang pamamahala rito. Ang kinikilala bilang pinakamataas na pinuno ay ang hari ng Espanya. Meron tayong tinatawag dito na Banghay Aralin o ito'y tinatawag na flowchart. Ipinakikita dito ang takbo ng pamamahala ng pamahalaang sentral.
Pansinin natin ang pinaka mataas na bahagi sa loob ng box. Ito ay ang hari ng Spain o Espanya. Ang katuwang niya na nasa ibaba ay ang Supreme Council of the Indies. Ang Supreme Council of the Indies, sa baba niya, sundan ng araw pababa, ay merong lupon na tagapagsiyasat sa gagawin ng mga opisyal o sa gawain ng mga opisyal. Ang lupon ay merong dalawang uri. Ito ay ang residensya at ang isa ay bisita. Ang pamahalaang sentral, ito ay ang sistema na ipinatupad sa mga sakop na bansa na kasama dito ay ang Pilipinas. Ang pinatupad na pamahalaan ay tinatawag na pamahalaang sentral. Sa pamahalaang sentral, sa ilalim nito ang namamahala ay ang gobernador general. Sino ang gobernador general? Siya ang kinatawan ng hari at pinakamataas na pinuno ng kolonya. Pag sinabing kolonya, pinakamataas na pinuno ng sakop na bansa. Ang ibig sabihin, merong dalawang sangay ang pamahalaang sentral. Ang isang sangay ay ang sangay ng ehekutibo. Ang ehekutibo, ang namumuno dito ay ang gobernador general. At ang hudisyal ay ang gobernador general pa din, nakatuwang niya ay ang Council of the Indies na merong dalawang lupon, ang residensya at bisita. Punta tayo sa pagtalakay ng pamahalaang sentral. Pamahalaang sentral. Paano ipinatutupad ito? O ano ito ang pamahalaang sentral? Sa salitang sentral, ibig sabihin nakatuon sa sentro ang pamamahala. Sino ang sentro ng pamamahala? Ito ay ang hari ng Espanya. Siya lahat ang nagpapatupad kung ano ang pamamahala sa mga nasakop na bansa o kolonyang bansa ng Spain. Okay, ano ang pamahalaang sentral? Ang pamahalaang sentral ang pinakamataas na pamahalaan sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. At ito ay nasa Maynila na pinamumunuan ng gobernador general. Naging opisyal na tahanan nito ang tinatawag noon na Palacio del Gobernador. Ito ay matatagpuan sa Intramuros, Manila. Ngunit dahil sa lindol noong 1863 o 1863, inilipat ang tirahan ng Gobernador General sa Palacio de Malacañang. Mayroon lamang dalawang sangay ng pamahalaan ang Pilipinas noong panahong ito. Ang tinatawag na ehekutibo at hudisyal. Ano naman ang ehekutibo? Ang ehekutibo ay hawak ng gobernador general. Ang
ang kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas mula sa Spain. Ang Royal Audiencia naman ang may hawak ng hudisyal o husgado. Sa atin ay judge. Ito ay Supreme Court sa atin bilang pinakamataas na hukuman sa kolonya na itinatag upang mapigilan ang katiwalian. Pinamumunuan ito ng isang pangulo, 3 oidores o mahistrado at isang piskal. Bagamat walang kapangyarihan ang gobernador general na gumawa ng batas, may karapatan naman itong suspindihin ang anumang pinag-utos ng hari at ng Council of the Indies batay sa pangangailangan ng nasasakupan. Ang sistemang ito ay ang tinatawag na complace. Ito ay karapatan ng gobernador general na magsuspindi ng anumang batas na galing sa hari ng Spain at sa Council of the Indies. Ano ang tawag? Tama, ito ay ang complace. Tatalakayin natin, ano-ano ba ang kapangyarihan ng gobernador general? Ulit, okay, saan namumuno ang gobernador general ulit? Ito ay sa pamahalaang sentral. Ano-ano ang kanyang mga kapangyarihan? Bilang gobernador general, sa unang box, basahin natin. Siya ang tagapamahala ng buong kolonya at pinuno siya ng sandatahang lakas. Parang chief of staff. Siya rin ang vice-real patron. Ibig sabihin, nagtatalaga ng mga opisyal sa simbahan at mga gawaing pangrelihiyon. Ang gobernador general din, siya rin ang pangulo ng Royal Audiencia. Siya ay dumadalo sa pulong ng mga kasapi ng audiensya o oidores. Kinatawan siya ng hari sa audiensya. Ano-ano ulit ang mga kapangyarihan ng gobernador general? Siya ang gobernador general, siya ang vice-real patron na siyang nagtatalaga ng mga opisyales sa simbahan, at siya rin ang pangulo ng Royal Audiencia. Kapangyarihan naman ng Royal Audiencia. Ano nga ba ang Royal Audiencia? Siya ang kataas-taasang hukuman. Ito ay ang judicial o kaya ay Supreme Court sa kasalukuyan sa ating pamahalaan. Unang kapangyarihan ng Royal Audiencia, tulungan ang gobernador general sa pamamahala at pangangalaga sa mga mamamayan mula sa mapang-abusong pinunong Espanyol. Ikalawa, nangangasiwa sa 6 na jurisdiksyon. Ano-ano ang mga 6 na jurisdiksyon na to? Ito ay ang sibil, pamahalaan,
pang-militar, eklesyesta, pang-edukasyon, at pang-distrito. At ang panghuli, kapangyarihan din niya na gumanap sa tungkulin ng gobernador general. Gumaganap pala siya o humahalili sa gobernador general sa sandaling mabakante ang posisyon ng ehekutibo. Pag sinabing ehekutibo, ito'y pamunuan ng buong pamahalaang sentral na ang namumuno ay ang gobernador general. Ang katumbas nito ay ang pampanguluhan na ang namumuno ay ang pangulo. Ulit, ano-ano nga ulit ang mga kapangyarihan ng Royal Audiensya? Magaling! Punta na tayo sa ating kasunod na talakayan. May dalawang uri rin ang lupon na tagapagsiyasat sa gawain ng mga opisyal. Ito, ang dalawang lupon na ito ay ang residensya o hukumang hayag sa pagsisiyasat at nag-uulat sa naging pamamalakad nito sa bansa. At merong isa pa, may tinatawag na bisita. Ang residensya ay nagsisiyasat ng hayag. Ito naman ang bisita. Bisita naman ang tawag sa institusyon na nagsasagawa ng lihim na pagsisiyasat sa pamamalakad ng gobernador general at ng iba pang mga pinuno ng pamahalaan. Visitador general naman ang tawag sa may kapangyarihang mag-usig at magpataw ng parusa sa mga pinunong gumagawa ng katiwalian. Okay, ano ulit ang dalawang lupon na nagsisiyasat sa mga gawain ng mga opisyal? Tama, residensya. Paano nagsisiyasat ang residensya? Tama, ito ay hayag na pagsisiyasat. Paano naman nagsisiyasat ang bisita? Yes, correct. Ito ay palihim na pagsisiyasat. At sino naman ang nagpapataw ng parusa sa mga napapatunayang lumabag o gumawa ng katiwalian sa pagsisiyasat ng dalawang lupon? Ano ang tawag sa kanya? Siya ay tinatawag na ano? Tama, visitador general. Punta na tayo sa epekto ng patakarang pampolitika sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Palagay nyo ba may mga epekto yung pamamahala nila? Pamahalaang sentral na ang namumuno ay gobernador, na ang pinatutupad na batas ay galing lang lahat sa hari ng Spain, ibinababa sa gobernador general. Meron kaya itong mga epekto? Ano-ano ang mga epekto nito? Basahin natin. Sa pagkatatag ng pamahalaang sentral,
napasailalim ang malaking bahagi ng kapuluan sa pamumuno ng mga Espanyol. Dahil dito, tuluyang napag-isa ang dating watak-watak na pamahalaan ng mga dato sa kani-kanilang barangay. So ano ang una na epekto? Tama. Ito ay napag-isa. Napag-isa nila. Dahil noon ang pamamahala ng mga dato sa kani-kanilang barangay ay magkakaiba. Ibig sabihin, o watak-watak. Bago dumating ang mga Espanyol, ang ganap na kapangyarihan ay hawak ng dato. So bago pa dumating mga Espanyol, dato ang may hawak ng kapangyarihan. Siya ang punong tagapagbatas. Siya ang tagapagpaganap. At siya rin ang tagahukom. So bago pa dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, nasa kanino ang kapangyarihan ng paggawa ng batas? Tagapagbatas. Tagapagpaganap ng batas na yon. At sino rin ang tagahukom? Tama, ito ay sa dato. Sa panahong kolonyal o sa panahon na sakop na tayo ng mga Espanyol, inalis ang kapangyarihang ito at napasa ilalim sa dayuhang Espanyol. Pinanatili man ang kanilang posisyon bilang mga pinuno ng barangay, naglaho naman o nawala sa kanila ang ganap na pamamahala dahil naging pangunahing tungkulin niya ang maningil lamang ng buwis. Okay, maningil ng buwis. Sinong naniningil? Dato. At magpanatili ng kaayusan sa kanyang nasasakupang barangay bilang bahagi ng kolonya ng Spain. So, ang mga dato noon ay nagpasakop na sa pamamahala ng mga Espanyol at siya ay naging bahagi na ng pamamahala. Ano ang kanyang tungkulin sa pamamahala niya sa barangay? Hindi siya inalis sa tungkulin, ngunit wala na siyang ibang kapangyarihan. Ano lang ang tungkulin na kanyang gagampanan? Dalawa lang. Maningil ng buwis at magpanatili ng kaayusan sa kanyang barangay. Naka-aapekto rin ng malaki ang pagbabago ng kalagayang pampolitikal sa bansa sapagkat nahirapan ang mga Pilipino sa pagsunod sa mga batas at mga patakarang ipinatutupad ng mga dayuhan. Madali bang nakasusunod ang mga katutubo natin sa mga ipinatutupad ng batas ng mga dayuhang Espanyol sa ating bansa? Tama. Malungkot sabihin na sila ay nahirapang makasunod sa batas na pinatutupad. Bakit? Naging mapang-abuso ang mga opisyal na Espanyol at hindi naging pantay ang pagtrato sa mga katutubo. Hindi rin pinagkatiwalaan ang mga Pilipino sa matataas na posisyon sa pamahalaan sa takot na magdulot lamang ito ng problema sa pamahalaang Espanyol. Sa huli, ang mga Pilipino ay naging tagasunod lamang sa sariling lupain na pinamumunuan ng mga banyaga, partikular ang mga Espanyol na nasa ating bansa. Okay. Kung ating titingnan, 'di ba? Yung pagpapatupad
ating bansa ng mga Espanyol, sistema ng kanilang pamamahala ay naging pahirap sa ating mga katutubong Pilipino. Okay, dagdag kaalaman. Dagdag kaalaman para sa inyo. Miguel Lopez de Legazpi. Sino ba si Miguel Lopez de Legazpi? Siya ay isang Espanyol na siya ang naging kauna-unahang gobernador general ng Pilipinas mula taong 1511 hanggang 1572. Sino si Miguel Lopez de Legazpi? Tama, siya ang kauna-unahang gobernador general ng Pilipinas. Meron ding pangalang Diego de los Rios. Sino naman si Diego de los Rios? Huling gobernador general ng Pilipinas mula 1878 hanggang 1879. Kung si Miguel Lopez de Legazpi ang kauna-unahang gobernador general ng Pilipinas, eto naman si Diego de los Rios ang pinakahuling gobernador general ng Pilipinas. Ano ang tungkulin ng Supreme Council of the Indies? Ano nga ulit ang Supreme Council of the Indies? Ito ay ang katuwang ng hari ng Spain para sa paggawa ng batas. Ang Supreme Council of the Indies, isa siyang konseho. Pag sinabing konseho, hindi lang siya isang tao. Ito ay pangkat ng mga tao o grupo ng mga tao na nagbibigay mungkahi. Sa English, ang mungkahi ay suggestions. Kanino sila nagbibigay ng suggestion? Ito ay sa hari ng Spanya or Spain tungkol sa pangangasiwa ng mga kolonya ng Espanya. Hindi lang kasi ang Pilipinas ang kolonya ng Espanya. Marami pang mga bansa ang kanilang mga sakop o tinatawag na kolonya. Katuwang ng hari ng Spain ang tinatawag na Supreme Council of the Indies. Sila ang nagbibigay suggestions, mungkahi, kung ano ipatutupad, paano ipatupad ang pamahalaan sa mga nasakop na bansa, kagaya ng Pilipinas. Sino ulit ang katuwang ng hari ng Spain sa papatupad ng pamamahala sa mga nasakop na bansa o kolonya? Ito ay ang Supreme Council of the Indies. Ano naman ang tinatawag na Viceroyalty? Ang Viceroyalty, ito ay teritoryo o kolonyang pinangangasiwaan ng Viceroy. O ang Viceroy ay siya ang hinirang na kinatawan ng hari ng Spanya sa mga sakop na bansa. Pag sinabing Viceroyalty, ito ay bansa o teritoryo. Pag sinabing teritoryo, lugar. Ito ay bansa. Ano bang sinakop ng mga Espanyol? Diba, mga bansa? So, ito'y tumutukoy sa bansa o teritoryo na sakop nila. Na ito ay pinangangasiwaan o pinamamahalaan ng tinatawag na Viceroy. Yung Viceroy na yon ay hinirang o pinili bilang maging
kinatawan ng hari ng Espanya doon sa nasakop nilang bansa, kagaya ng Pilipinas. Ano ulit ang tawag doon sa teritoryo nasakop na bansa ng mga Espanyol? Ito'y tinatawag na viceroyalty. Pag sinabing viceroyalty, tumutukoy saan? Ito ay sa teritoryo. Pag sinabing teritoryo, kolonyang bansa. Sino nangangasiwa dito? Tama, ito ay ang viceroy. Sino naman ang naghirang sa viceroy? Sorry. Ito ay ang hari ng Spain. Anong gagawin niya? Siya ang magiging representative o kinatawan niya sa bansa na kanilang nasakop. Punta naman tayo, Gobernador General. O eto na. Sino ba ang Gobernador General? Ang Gobernador General ay ang maihahalin tulad sa Pangulo ng Pilipinas sa kasalukuyan. Siya ang namumuno sa bansa na nasakop. Gobernador General. Siya ang pinakamataas na namumuno sa pamahalaang sentral. Siya din ay itinatalaga ng hari ng Spain para mamuno sa tinatawag na kolonyang bansa o ito ay viceroyalty. Ano naman ulit ang royal audiensya? Ang royal audiensya ay maihahalin tulad natin o maihahambing, maikukumpara sa Korte Suprema o ang Supreme Court ng ating bansa sa kasalukuyang pamahalaan. Pag sinabing Supreme Court, kataas-taasang hukuman ng bansa. Ito ay sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, tinatawag itong Royal Audiencia. Okay. Marami ba kayong natutunan? Magaling! Huwag niyong kalilimutan. Tatandaan nyo ang mga dagdag kaalaman na yan. Punta na tayo sa mga gawain. Meron tayong gawain A. Kung ating maalala, kanina ay tinuntun natin ang flowchart na ito. Ito ay ang flowchart ng pamahalaang sentral. Okay, gawain A. Panuto. Paano sagutin? Kopyahin sa sagutang papel ang chart ng pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol at punan o sulatan ang mga patlang ng hinihinging sagot. Okay, so sa unang box, kanino galing ang mga batas na ipinatutupad? Ito ay sa hari ng Spain. Sinong mga katuwang niya? Ito ay sa Council of the Indies. Yung Council of the Indies ay merong mga lupon o taga-imbestiga, taga-siyasat. O eto, may dalawa. So, sino yung mga dalawang yon? Ito ay number 4 at number 5. So, sino yung dalawang yon na katuwang ng hari ng Spain? Sa pamahalaang sentral naman, unang bilang, sino ang kinatawan ng hari at pinakamataas na pinuno ng kolonya?
Ito ay katumbas ng Pangulo sa kasalukuyang pamahalaan sa ating bansa. Sino ang namamahala? Pinakamataas na pinuno sa pamahalaang sentral. Ikalawa, may dalawang sangay ang pamahalaang sentral. So, ilagay sa pangalawa at ikatatlo. So, ang ikaapat ay yung dalawang lupon na katuwang ng hari ng Spain. Sino-sino yung mga yon? Ilagay sa number 4 at saka sa number 5. Nakuha nyo ba ang sagot? Tatandaan nyo ba? Magaling! Punta naman tayo sa gawain B. Basahin nga natin ang panuto. Okay. Like o unlike. Paano ba nila like? Diba tina-thumbs up? Tsaka unlike, thumbs down. Iguhit ang like sa iyong kwaderno o kung sa sagutang papel kung ito ay tumutukoy sa epekto ng pamahalaang sentral na itinatag ng mga Espanyol sa ating bansa at dislike naman kung hindi. Unang bilang, napasa ilalim ang malaking bahagi ng kapuluan ng Pilipinas sa pamumuno ng mga Espanyol. Ito ba ay like o dislike? Ikalawa, naging mahirap ang pagsunod ng mga Pilipino sa mga batas at patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. Like ba o dislike? Ikatatlo, naging mapang-abuso ang mga opisyal na Espanyol at hindi naging pantay ang pagtrato nito sa mga katutubo. Like ba o dislike? Ikaapat, pinagkatiwalaan ang mga Pilipino na magkaroon ng mataas na posisyon sa pamahalaan. Like o dislike? Ikalima, sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, ang mga Pilipino ang namahala sa Pilipinas. Like o dislike? Okay, nakuha ba ang sagot? Madali lang ba? Magaling! Ibig sabihin, nakikinig at nanunood at nakasusunod sa ating talakayan. Meron tayong dapat na tandaan. Ano-ano ang mga dapat nating tandaan? Okay. Ang pamahalaang sentral, ang pinakamataas na pamahalaan sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Sino daw ang pinakamataas? Pamahalaang sentral. Ito ay pinamumunuan ng isang gobernador general. Sino namumuno sa pamahalaang sentral? Gobernador general. Mayroon lamang dalawang sangay ang pamahalaang sentral. Ito ay ang una, ehekutibo, at ang ikalawa ay hudisyal. Okay. Ano ulit ang sangay ng pamahalaang sentral? Ilang sangay lamang meron ang pamahalaang sentral? Tama. Magaling. Punta tayo sa mga epekto ng patakarang pampulitika sa Pilipinas.
May epekto ba sa atin? O may epekto ba sa mga katutubo ang patakarang pampolitika? Ano yung patakarang pampolitika nila? Ito ay ang pamahalaang sentral na pamamahala na ipinatupad nila sa Pilipinas. Una, ano ang epekto? Napasa ilalim ang malaking bahagi ng kapuluan ng Pilipinas sa pamumuno ng mga Espanyol. Ano pa? Napag-isa nila ang dating watak-watak na pamahalaan sa ilalim ng mga dato sa kanilang barangay. So napasa ilalim ang buong bansa sa kanilang pamamahala. At napag-isa nila ang pamahalaan na dating watak-watak nung hawak pa ito ng mga dato. Ano pa? Inalis ang mga kapangyarihan ng dato na dating punong tagapagbatas, tagapagpaganap, at tagahukom. At napasa ilalim ang kapangyarihan sa dayuhang Espanyol. Ano pa? Naging mapang-abuso. Ulitin natin. Una, naging pangunahing tungkulin na lamang ng dato ang paniningil ng buwis at magpanatili ng kaayusan sa nasasakupang barangay. Bagamat tandaan, ang mga dato ay hindi inalis bilang tagapamahala ng kanilang dating pinamumunuang barangay, tinanggalan sila ng mga kapangyarihan at iniwanan sila ng dalawang mga tungkulin. Sorry. Ano ang mga tungkuling ito? Ito lamang ay ang paniningil ng buwis at pagpanatili ng kaayusan sa kanilang dating nasasakupang barangay. Ano pang dapat tandaan? Naging mahirap ang pagsunod sa batas at mga patakarang ipinatupad ng mga dayuhan sa mga Pilipino. Kung kayo ang nasa katayuan ng mga katutubo o ng ating mga ninuno nung panahon ng kolonyalismong Espanyol, mahihirapan kaya kayo sa pagtupad o pagsunod sa kanilang mga batas na ipinatutupad sa ating bansa sa ilalim ng pamahalang sentral? Sa palagay ninyo, madali nyo bang masunod o mahihirapan din kayo? Okay. Sige, ano pa ang dapat nating tandaan? Naging mapang-abuso ang mga opisyal na Espanyol. Pag sinabing opisyal, sila ang mga namamahala o nagpapatupad ng mga sistema o pamamahala sa ating bansa. At hindi naging pantay ang pagtrato sa mga katutubo. Sino bang mga katutubo? Ang mga katutubo ay ang ating mga ninunong Pilipino ng panahon na sinakop tayo ng mga Espanyol. Hindi rin pinagkatiwalaan ang mga Pilipino sa matataas na posisyon ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi sila binigyan ng hinahawakang mga tungkulin na matataas sa pamahalaan. Sa takot ng mga Espanyol na magdulot lamang ng problema sa pamahalaang Espanyol, pamahalaang sentral, ang mga Pilipino, kung sila ay bigyan ng mataas na tungkulin sa pamahalaan. Kaya hindi binigyan ng matataas na posisyon ng mga katutubong Pilipino. Kahit pa ang dato
Ang dato noon, siya ang pinakamataas na namamahala sa ating bansa. Ngunit, siya ay hindi rin pinahawak ng mataas na posisyon. So, pinaningi lamang siya ng buwis at yung barangay niya, siya ang tagapanatili ng kaayusan. Ano pa? Ang mga Pilipino ay naging tagasunod lamang sa sariling lupain na pinamumunuan ng mga banyaga. So, naging tagasunod na lamang lahat ng mga Pilipino. Pati na yung mga dating namumuno, hindi na sila tagapamuno. Sila ay mga tagasunod na lamang. Okay. Yun ang ating mga dapat na tandaan. Mga epekto sa patakaran pampolitika sa Pilipinas nung panahon ng kolonyalismong Espanyol. Okay, malapit na tayo matapos. Punta na tayo sa pag-alam, sa natutunan. Marami ba kayong natutunan? Magaling. Nakinig ba kayo? Nasundan nyo ba si Teacher Lot? Okay. Ano ba ang inyong natutunan? Buuhin nyo nga ang pangungusap na ito. Natutunan ko sa araling ito na isulat ninyo kung anong natutunan ninyo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong magalinlangan. Alam ko, marami kayong natutunan. Pagkatapos niyan, ay buuhin din ang talatang ito. Ang pamahalaang sentral sa panahon ng mga Espanyol ay may pagkakapareho sa kasalukuyang pamamahala ng ating bansa sapagkat sa palagay nyo ba meron bang pagkakapareho ang pamamahala ng pamahalaang sentral sa ating kasalukuyang pamamahala o sa kasalukuyang pamahalaan sa ating bansa? Ano ang kanilang pagkakapareho o pagkakatulad? Huwag niyong laktawan. Kailangan niyong isulat kung ano ang inyong nalalaman para malaman natin kung kayo ay may natutunan o meron ba kayong napag-isip-isipan, meron bang dagdag na kaalaman. Kailangang maisulat o may maisulat sa pagbuo ng pangungusap at pagbuo ng talata. Kung hindi ninyo matapos, balikan nyo na lang mamaya. Punta na tayo sa pangwakas na pagsusulit. Okay. Ano yung pangwakas nating pagsusulit? Basahin ang panuto. Madali lamang. Panuto. Pagtambalin. Piliin sa hanay ba ang tamang katawagan na binigyang kahulugan sa bawat pangungusap sa hanay A.
isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel o kaya ay sa module. Hanay A. Unang tanong. Uri ng pamahalaang itinatag ng Spain sa Pilipinas. Pumili sa hanay ba. Ikalawa, kapangyarihan ng Gobernador General na suspindihin ang pagpapatupad ng batas ng hari. Ikatatlo, pinakamataas na pinuno ng kolonya noong panahon ng mga Espanyol. Ikaapat, pinakamataas na hukuman sa kolonya. At ikalima, maihahambing sa Gobernador General sa kasalukuyan. Sa palagay nyo ba, nakuha nyo ang tamang sagot? Mahusay at napakagaling ng ipinakita ninyo. Ngayon naman, ay pagnilayan at gawin ang huling gawain sa ating paglalakbay. Paglalakbay natin sa pamahalaang sentral. Basahin natin ang pagninilay. Sa gitna ng pandemyang dulot ng COVID-19 na nararanasan natin ngayon, nagkaroon ng emergency power ang Pangulong Duterte. Pag sinabing emergency power, ito ay pagbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan para sa mabilis na hakbang sa pagsugpo ng anumang banta sa ating bansa. Ano ang banta sa ating bansa sa kasalukuyan, 'di ba? Yung virus na lumalaganap na ito ay nakamamatay. Dapat ba itong iresolba? Opo. So, binigyan ng emergency power ang ating Pangulong si President Duterte. So, sa ganitong sitwasyon ay hahalintulad natin sa pamahalaang sentral noong panahon ng Espanyol na ang Gobernador General ay binigyan ng kapangyarihan na magsuspende ng batas na tinatawag na Complace. So, si Pangulong Duterte, emergency power. Pero noon, anong tawag? Complace. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act number 11480 o ₱1,480 na bilang. Pag sinabing Republic Act, ito ay batas. Batas na nilagdaan ng ating kasalukuyang Pangulo na si Rodrigo Duterte, na kung saan isinasaad sa batas na ito ang pagsuspinde sa pagbubukas ng klase. 'Di ba dapat June ang bukas ng klase? Ngunit hindi natuloy. Tapos itinakda ito sa buwan ng Agosto. So, tinakda sana sa ika-24 ng Agosto. 20 o 2020 na taon natin sa kasalukuyan. At ito ay kanyang inilipat sa ika-5 ng Oktubre
o year 2020. Kailan ba nagbukas ang kasalukuyang klase natin ngayon? Diba? Ng October 5. Dahil sa tinatawag na emergency power na nilagdaan ng ating kasalukuyang Pangulong Duterte. Okay, yun. Eto, kailangan nyo masagutan. Bilang isang mag-aaral, ikaw, bilang isang mag-aaral, grade 5, sumasang-ayon ka ba sa ginawang ito ng ating Pangulo? Ano bang ginawa ng ating Pangulo? Sinuspinde yung batas na ang pasok dapat ay June dahil nga merong banta sa ating bansa. Ano yung banta? Ito ay ang COVID-19. Banta ba ang COVID-19 sa ating bansa? Kasama ba kayo doon sa banta? Ang inyong mga guro, ang inyong mga magulang at ang buong pamilya? Okay. Dahil dito, ipaliwanag ang inyong sagot. Kung sumasang-ayon ka sa ginawang ito ng ating Pangulo na isuspinde yung batas na yon na ang pasukan ay dapat ay June 4, lumipat ng August 24 at ito ay inilipat ulit noong October 5. So, isulat ang inyong paliwanag kung kayo sumasang-ayon. At ipaliwanag din kung bakit kayo sumasang-ayon. Okay. Hanggang doon na lamang. Kung hindi nyo natapos yung mga gawain, pwede nyo siyang balikan. Maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat sa panunood. Binabati kita bilang mag-aaral sa ika-5 baitang sa Araling Panlipunan, Quarter 2, Week 7. Sana ay marami kang natutunan at naunawaan ang ating tinalakay na paksa. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Ako ay si Ginang Carlota M. Maestro, ang inyong Araling Panlipunan teacher. Bye-bye!